Kamusta? Ako po si J.E. Ang pagkukwentuhan natin ngayon ay walang iba kundi ang batikang assassin na si Silva Zoldyck. Pag-uusapan natin kung gaano siya kalakas at gaano siya kagaling sa pakikipaglaban. Pero bago yun, huwag mo po sanang kalimutang i-hit ang subscribe button sa baba, pati na rin ang notification bell para sa araw-araw na kwentuhan dito lamang sa J.E. TV. Si Silva Zoldyck ang kasalukuyang pinuno ng bantog na pamilya ng mga assassin at ang ama ni Killua. Matiisin, mahinahon at mapanimdim ang kabuuang pagkatao ni Silva. Kaugat nito ay ang napakadalang na pag-uusap nila ng anak na si Killua. Ngunit, sa kabilang banda ay mataas pa rin ang kumpiyansa niya sa anak kaya ginawa niya itong tagapagmana ng pamilya. Nang magdaon ay napagtanto ni Silva na hindi nakikibahagi ang anak sa pagnanasang maging assassin. Kaya pinayagan niya itong umalis kasama ang kaibigan si Gon upang maglakbay at mahanap si Jing. Ito ang nakikita niyang isang mahalagang hakbang upang umunlad si Killua sa madaming aspeto ng pakikipaglaban at maging handa bilang tagapagmana ng pamilya Zoldyck. Dala na rin ng kanyang kasiguraduhang kahit na anong mangyari ay babalik ito dahil nananalaytay dito ang dugo ng isang mamamatay tao. Naipakita sa kwento na madalas naiinis si Silva sa kanyang ama na si Zeno dahil sa kadaldaran nito. Madalas ay pinapaalala niya sa kanyang sarili na baliwalain na lamang ang kalahati ng sinasabi ng kanyang ama tuwing may bago itong karanasan na gustong pag-usapan. Ayon kay Killua, ginagampanan ng mabuti ni Silva ang trabaho nito bilang assassin. Ang laging katwiran ng kanyang ama ay huwag gagawa ng hakbang hanggat di mo nakikita na mananalo ka sa laban. At kung alam mong wala kang laban ay maghintay ka na lamang ng tamang panahon bago umaksyon. Paniniwalang kapareho ng itinanim na ilumi sa utak ni Killua gamit ang kanyang mga karayom. Dagdag pa dyan, sa kabila ng pagiging malupit na assassin na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi siya nawalan ng awa sa kanyang kapwa, lalong-lalo na sa kanyang mga anak. Naipakita niya ito nang bawiin niya ang utos mula sa mga butlers na nagbabantay kanila Killua at Aloka matapos mapanood ang emosyonal na pag-uusap ng dalawa gamit ang nakatagong kamera. Pag-uusap ng magkapatid na maaaring nagpalambot ng kanyang puso. Bukod dito, nakita din natin kung paano siya makipag-usap kay Killua nung ito'y bumalik sa kanilang mansyon. Tinanong niya ito ng ilang mga bagay bilang pangangamusta, katulad ng paghingi niya ng mga kwento ng bata ukol sa nangyari dito sa naganap na Hunter exam. Hinaplos-haplos din niya ang ulo ni Killua na pinagpapalagay ng iba na maaaring ginawa ni Silva para masigurado ang pagbabalik ng anak at tanggapin ito ang maging tagapagmana ng kanyang posisyon bilang pinuno. Ang mga komentong ito ay nagmumula sa mga pagtatalo ukol sa kung sinong mas magaling na ama, si Silva ba o si Jing. Dahil may kanya-kanya tayong opinyon, ibabahagi ko ang aking komento ukol sa usaping ito. Para sa akin, ang mas mabuting ama sa pagitan ng dalawa nila Jing at Silva ay walang iba kundi si Silva dahil sa madaming dahilan. Una dito ay dahil sa kumpleto ang pamilya ng mga Zoldyck na nagpapakita na masyado nilang pinapahalagahan ng bawat isang membro at ang pagsasama-sama. Si Silva ang tumatayong padre de pamilya at leader. Meron siyang palasuportang asawa sa kanyang mga desisyon at meron siyang makakapangyarihang anak na lumakas dahil sa kanyang paggabay. Maaaring sabihin niyong mabuti na akong iwanan ng tatay ko kung kukuryentehin lamang din ako o sasanayin sa pag-inom ng lason. Subalit, ang katotohanan ito ng hanap buhay ng pamilya mula sa pinakaunang ninuno pa ng kanilang angkan ay mahirap ng baguhin. Samantalang si Jing naman ay ipinaubaya sa ibang tao ang kanyang responsibilidad bilang ama, na maaaring naging dahilan kaya minsang naligaw ng desisyon si Gon. Sinabi rin ni Jing na ang rason kaya iniwan niya si Gon ay sapagkat gusto niyang makuha ang mga bagay na minsan niya lamang matatamasa sa kanyang buhay. Sa madaling salita, mas mahalaga pa ang paglalakbay sa kanya kaysa sa maging responsabling ama. Hindi rin natin dapat kalimutan na ang respetong ibinibigay ni Killua sa kanyang ama, kaya niya ito tinatawag na kanyang tatay. Samantalang si Gon ay hindi mabigkas ang salitang tatay kay Jing, kaya tinatawag niya na lamang ito sa kanyang pangalan. Kaya, kung sa usapin ng pagiging ama, walang question para sa akin na si Silva ang mas nakakalamang kumpara kay Jing. Ang pagiging bantog sa mundo ng pagpatay at bilang ulo ng nakakatakot ng pamilya Zoldyck, si Silva ay sinanay mula pagkabata sa lahat ng sining ng pagpaslang ayon sa tradisyon ng kanilang pamilya. Dagdag pa dyan, ay lubos na dulubasa sa paggamit ng nen si Silva at hindi niya kinakailangan gumamit ng mga sandata tuwing nakikipaglaban. 3 taon bago pa natin siya makita sa kwento, ipinabatid sa atin ng serye na nakatalo at nakapatay si Silva ng isang di kilalang membro ng Phantom Gang at nakaduelo rin niya ang pinuno nito na si Chrollo. Ang parehong labang ito ay hindi nagbigay sa kanya ng kahit na anong mababakas na pinsala kung titingnan natin ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Para sa akin, isa na itong sapat na basihan kung gaano kagaling at kakapangyarihan si Silva
Sapagkat, ang makatalo ka ng isang miyembro ng pinakasikat na grupo ng magnanakaw na binubuo ng napakaraming bihasang non-users ay maituturing na imposible ng layunin, maliban na lamang kung ang miyembrong ito ay hindi bihasa sa sabayang pakikipaglaban. Subalit, ayon sa komento ni Silva na sinabi niya kay Crollo, lubha siyang nahirapan sa pagtapos ng dating miyembro ng Phantom Troop noon. Nangangahulugan na maaaring batikan din sa pakikipaglaban ng kanyang nakaharap. Maliban pa dito, gusto ko lamang din idagdag na ang miyembrong pinaslang ni Silva ay maaaring mahalagang parte ng grupo o mahalagang tao mismo kay Crollo dahil sa komento ni Crollo na hindi niya makakalimutan si Silva dahil sa pagpatay nito sa kanyang kasamahan. At bagamat pamilyar si Crollo sa mga Zoldyck na pinapatunayan dahil sa kilala niya sa Illumi, ay hindi siya gumanti kay Silva o pinagplanuhan ng pagpaslang din dito katulong ang buong Phantom Troop na nagpapalagay sa atin na alam ni Crollo sa kanyang sarili bilang nabigo siya noon sa pagpatay kay Silva na lubang malakas ang pinuno ng pamilya. Naikwento rin noon ni Killua na ang kanyang ama na si Silva ay mas magaling na assassin kumpara sa kanya dahil kaya nitong dumukot ng puso ng kalaban ng napakabilis at walang kahit na anong patak ng dugo ang tutulo. Isa pa, habang nakikipagtunggali kay Crollo kasama si Zeno, mapapansin na napakabilis makaiwas at makagawa ng atake ni Silva, sapat para makipagsabayan siya sa kabihasaan rin ni Crollo sa pakikipaglaban at makagawa ng mga ataking tumutugma sa pakikipaglaban ng kanyang ama. Kasama rin ng kanyang matinding lakas ang pambihirang tibay ng katawan. Hindi siya kayang basta-basta masugatan ng normal na patalim. Nagpapatunay ng tigas ng kanyang balat. Noong nagawa rin siyang madaplisan ni Crollo gamit ang Ben's knife upang siya'y lasunin, madali niyang napalabas mula sa kanyang katawan ng lason sa hiwa na kanyang natamo at gamitin bilang torniketa o panali ang hibla ng kanyang buhok. Nangangahulugang ang buhok ng Silva ay may tibay na maihahalin tulad sa tibay ng isang lubid. Dapat rin nating hangaan ang kanyang pagpapatuloy sa pakikipaglaban na walang iniindang kahit na anong sakit o panghihina, dala ng lasong pumasok sa kanyang katawan. Sapagkat, ayon kay Crollo, ang 1 miligramo lamang ng lason ay kaya nang sumapat upang magparalisa ng isang balyena. Dagdag pa sa kanyang lakas at tibay ng katawan, lalo pang nagiging mapanganib si Silva dahil sa kanyang galing sa sabayang pakikipaglaban. Lumalaban siya gamit ang kanyang mga braso at binti upang maipalabas niya ang buong lakas ng kanyang katawan sa pakikipagduelo. Matatandaan na ilang beses nilang napatumba, napinsala at napigilan ang mga aksyon ni Crollo sa pagharap sa kanilang dalawa ng kanyang ama. Ang kanyang maabilidad na paraan sa pagpaslang ay mas nakita natin nang mapatay niya ang nakakainsultong kemeraan na si Cheetu, na dahil sa abilidad nitong kumilos ng mabilis ay maging sila Morel at Knuckle ay nahihirapang gapiin ito, subalit kay Silva ay nagawa niya lamang sa isang iglap. Isa din itong ebidensya ng kasanayan ni Silva sa paggamit ng nenay napakalaki na, sapagkat para magawa niyang tumalon mula sa napakataas na distansya at gumawa ng malaking butas sa lupang binagsakan habang walang tinatamong ni isang galos, ay nagpapakita ng kanyang galing sa pagbalot ng kanyang katawan gamit ang aura. Si Silva ay isang transmuter. Ito ang dahilan kaya madali lamang para sa kanyang gamitin ang isa sa pinakamalakas na abilidad na naipakita sa kwento, at ito ay ang explosive orbs. Habang nakalutang, nagagawa ni Silva na makalikha ng 2 malalaking bola na punong-puno ng aura. Nagagawa niya itong hawakan ng kanyang 2 kamay at mistulang itinitsyempo sa tamang pagkakataon bago ipatama sa kalaban. Sa sobrang lakas nito, napapayanig ni Silva ang isang malaking gusali at nagagawa niya ring wasakin ang isang malaking bahagi ng pader. Sa pagkakataon ding ipinamalas niya ito, ay hindi kakikitaan ng kahit na anong pawis, pagkabalisa o pagkapagod si Silva sa kabila ng pagpapalabas ng malaking dami ng aura. Sinasabi din na kung direktang natamaan sila Crollo at Zeno ng pag-atake ay matitiyak ang kanilang kamatayan dahil sa nasabing abilidad. Maaaring hindi pa natin nakikita ang tunay na kapangyarihan at lakas ni Silva, subalit nakakasigurado ako kung may malaki siyang parte sa Dark Continent arc, lalo na ngayong 2 sa kanyang anak na sina Illumi at Kaluto ay nasa Blackwell patungo sa delikadong kontinente. Ito po ang aking paliwanag ukol sa kakayahan ni Silva. Bago po tayo magtapos, gusto ko munang batiin sila Granny Goose, Richard Padit, Salty Plays, pati rin sila Mary Grace Audron, Al Bumanglag Jr., Norman Noble, at saka sina John Gerald Baldonado, Tiana Sky Redfax, Arnold de los Reyes, at syempre sina Paul Arbelo, Dem Nacario, Toinks Channel.
Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa kayong tanong o gustong idagdag, ay huwag po kayong mahihiyang magkomento sa baba. Kung gusto nyo namang maging parte ng ating video, ay huwag kang mahihiyang magpa-shoutout. Maraming salamat sa panonood ng aking videos. Ako po si JE. Hanggang sa muli!